Salamat. Dahil hindi mo ako sinukuan. Ikaw ang naging sandalan ko. Pagbabayaran niyo ang mga kahayupan niyong ito. Hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa lahat ng mga pagkakasala ninyo. Daig niyo pang mga hayop! Hayok sa laman! Mga wala kayong awa! Hindi, maawa ka sa akin. Pinagsisisihan ko ng lahat ng kasalanan ko. Huwag mo kong papatayin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Patawarin mo lamang ako. Huwag mo kong papatayin. Gusto ko pang mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Good morning. Miss, paperma naman ako dito. Ito na ba lahat ng delivery ngayong araw? Na-check na ba ng receiver? Oo na. Pwede mo bang pirmahan itong delivery note? Sorry Hindi kasi ako pwedeng pumirma niyan. Labag kasi yun sa store policy namin. Doon ka na lang magpapirma sa authorized personnel. Kilala mo naman sila, di ba? Oo. Kilala ko sila. Sige may customer na kasi ako eh. Sige. Ang ganda niya talaga. Aray, ang sakit na ng likod ko. Ang daming tao ngayong araw. Gutom na ako. Hindi man lang ako nakapag-break kanina para mag-lunch. Miss, excuse me. Yes ma'am. Bakit po? Yung panyo mo nahulog. Ay naku, salamat ho. Hindi ko na po napansin. Pagod na po kasi ako eh. Inaantok na rin. Mukhang kakasaran nyo lang Opo. Closing shift po ako ngayon eh. Gusto mo ba akong samahan? Kain tayo ng mami, tsaka street food. Naku ma'am, nakakahiya. Hindi niyo naman po ako kilala eh. Ano ka ba? Madalas akong bumili ng pancake with bacon at tsaka ng kape. Diyan sa pinagtatrabahuan mo kainan. Ako nga pala si SPO1 Jamil Torres. Ako naman po si Alona. Well, nice to meet you, Alona. Ano? Samahan mo na akong kumain ng mami. Sige po. Good. Tara na. Nahihiyang sumunod si Alona sa bagong kilalang babaeng pulis. Magaan naman ang loob niya dito, kaya hindi siya nag-alangan na sumama pa. Pagkarating nila sa tindahan ng street food, marami na kaagad ang umorder at nahihiya siya dahil wala naman talaga siyang budget na pangkain. 800 pesos lang kasi ang nasa wallet niya. Kasalukuyan niya ang pinagkakasya hanggang sumapit ang petsa, ang 15 ng buwan. Ma'am, heto po bayad ko. Ha? Ano ka ba? Wag na. Ako yung nag-iya sa'yo. Kaya ako nang bahalang magbayad. Ho? Ay, naku naman ho, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang naman to eh. Kaya sige na, ako na. Sige ho. Salamat po ulit ha. Halika. Upo tayo dito. Sarap yung pagkain dito eh. Dito ako madalas kumain. Kapag ganitong panggabi ang duty ko. Isang beses pa lang po ako nakakain dito. Pangalawang beses po ngayon. Oh, ganun ba? Alam mo, nakalimutan kong itanong eh. Matagal ka na bang nagtatrabaho sa food chain na yun? Ilang buwan pa lang kasi ako naka-duty dito. Mag-iisang taon na rin po. Taga rito ka talaga? Ako kasi, Visayas ako eh. Dito lang ako na destino. Bisaya ka di ay, ma'am? Ay, unsa man na. May mga kamag-anak din po akong taga-Bisaya. Talaga? Bisdak jud ni Desay. Biskat uy. Makakakita man po di ay ko Bisaya nga rin. Kaya nga lang po, hindi po ako ganun kagaling magsalita ng Bisaya eh. Konti lang. Ayos lang yun. At least, di ba? Hindi mo nakakalimutan yung lingwahe mo. Maulagi, ma'am. Pasensya ka na, Alona. Kailangan na ako sa station eh.
Sige ho. Salamat po ulit dito sa pagkain na libre mo. Walang anuman. Masaya ako at sinamahan mo kong kumain dito. So, paano? Una na ako Ingat ka sa pag-uwi. Kayo rin ho, ma'am. Ingat sa duty. Hayaan mo. Kapag may libreng oras ako, labas ulit tayo. Oo naman po. Masaya si Alona. Yun kasi ang unang beses na may nakausap siyang kaibigan na ang tingin sa kanya. Dahil sa trabaho, civil lang ang pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho niya. Ang iba, hindi maunawaan kung bakit hindi siya kinakausap madalas. Minsan pa nga, tinatarayan siya ng ibang mga babae niyang katrabaho. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na boarding house, kaagad siyang nahiga at nakatulog. Kinabukasan, muli siyang pumasok sa kanyang pinagtatrabahuang kainan. Good morning. Miss? Pick up ko na po yung order under the name of Ma'am Clara Di Maano. Uy! Delivery food rider ka na rin ngayon. Oo. Umalis na kasi ako as delivery driver. Ganun ho ba? Sir. Eto na po yung order para kay Ma'am Clara Di Maano. Paki-double check na lang po. Thank you. Huwag mo na akong tawagin, sir. Nakakaya naman. Guard na lang, parang gwardya lang. Sige, guard. Ako naman si Alona. Finally. Sinabi mo rin sa akin yung pangalan mo. Nababasa mo naman sa nameplate ko eh. Nakangiting umalis sa naturang fast food si Guard. Masaya siya dahil kahit papaano, nakausap niya ang babaeng matagal niya nang hinahangaan. Mabait kasi ang babae. Bonus na lamang ang ubod ng ganda nitong mukha. Samantala, si Alona naman, pagkatapos ng shift niya, pumunta na siya sa palengke. Maaga pa naman ng mga oras. Hoy! Bili na kayo, mga suki! Masarap itong tinda kong tinapa. Tapos, ipapartner nyo pa yung itlog na maalat. Naku! Bingo ang umagahan ninyo. Hoy, dito ka na, suki! Ale, pagbilhan nga po ako ng 3 pirasong itlog maalat at saka 1/4 mong tinapa. Ay, naku naman. Ang ganda-ganda mo naman. Grabe! Dinaig mo pang artistang si Kim Domingo. Minus lang yung joga ba? Medyo maliit yung sayo eh. Salamat ho. Ang ganda-ganda mo. Aba, minsan lang ako magandahan sa isang babae ha. Pero ikaw, naku, sobra. Para kang labanos na bangos. Salamat po sa lahat ng papuri. Magkano po lahat ng Ay, babayaran naku, ko? libre ko na yan. Yung 3 maalat sa'yo, okay na yan. Bale, 40 pesos na lang ang babayaran mo sa akin. Ho? Sigurado ho kayo? Abay, oo naman. Siguradong sigurado ako. Ay, siya nga pala. Ako nga pala si Aling Dayang. Kapag bibili ka ulit ng tinapa at itlog na maalat, dito ka na sa pwesto ko bumili. Dahil sa susunod, ililibre na naman kita ng kamatis. Salamat ho ulit. Sige ho, alis na po ako. Ay, ingat ka sa pag-uwi. Salamat po, Aling Dayang. Sige ho. Balik ka dito, ganda ha. Hindi na lamang kumibo si Alona at nagmamadaling umalis. Magiliw naman ang ginang pero hindi siya komportableng makipagkwentuhan sa mga oras na yun. Marahil dahil na rin sa pagod niya sa buong shift niya sa trabaho. Samantala, kinabukasan, dating gawi, morning shift muli ang pasok ni Alona. Pero pagdating niya ng store, marami mga deliveries ang kailangan niyang iakyat sa 2nd floor. Alona! Tulungan mo nga akong iakyat yung ibang boxes sa 2nd floor sa storage room, Sige ba? May 30 minuto pa naman ako bago magbukas.
Oh, good. Salamat talaga, girl, Hindi ka lang maganto. Mabait ka pa. Walang anuman. Ito ba lahat? Mukhang marami-rami tong iaakyat mo Oo nga eh. Nag-bulk order kasi ako. Si manager kasi baka raw magkaubusan na naman ng supply. Ay, nako, ewan ko ba? May galit yata yun sa akin eh. Pwede niya namang iutos sa mga ito sa mga lalaking crew. Sa akin pa talaga? Morning shift iniasa. Hayaan mo na. Tapusin na lang natin to para makapag-umpisa na tayo. Mamaya, dadagsa na naman ng mga tao. Sige. Ay, hindi lang ako alipin ng salapi. Hindi ako magkakandako rito sa kakatrabaho. Hindi ko ata. Ay, para lang sa kakarampot na sweldo. Tapos ang dami pang kaltas. Ay, wala tayong magagawa. Pinanganak tayo ng lower class. Tama. Sige na. Makapagbuhat na nga. Ang bigat. Masisira ang posture ko. Mauna ka nang umakit sa hagdan. Susunod ako sa'yo. Okay, Doki. Ang bigat. Ang Mabuhatin ko tong isang hirap. kahon. Ay, ang bigat. Kung hindi ba naman ito iaakyat, tsak na. Pagagalitan na naman kami ng manager mamaya. Alona, okay ka lang ba dyan? Carry mo? Oo, kayang-kaya ko to. Ako pa. Carry, Carry boot. Kaya lang, ang bigat Ay, dahan-dahan akong aakyat sa hagdanan. Ay, ano ba naman yan? Bakit kasi naglalagay ng hagdan pero matarik at makipot naman? Kailan ba kasi ipapaayos ng management itong second floor? Bulok na yung flooring at bubong. Ay, salamat. Nakaakyat din. Ay! Ano tunog yan? Ay! Lumilindol! Becca! Ha? Becca! Mukhang may natapakan tayong bulok na flooring. Mahina na yung pundasyon. Ay! Oh my God! Alona! Mahulog ka na isang bakal mula sa bubong! Hindi! Alona! Aray! Sakit! Alona! Becca! Tulong! Alona, sandali lang ha! Tatawag ako ng tulong! Magumanag ako! Diyos ka, ano ba ito nangyari? Aga naman ang kamalasan! Sandali lang! Aray! Tulong! Ang sakit! Sayang naman. Wala si Alona. Pag-pick up ko ng orders ko. Ano to? Bakit nasa mga gamit ko? Teka lang. Hindi. Pinalalayas na ba ako ni Mang Kanor? Hindi pwede. Mang Kanor? Mang Kanor! Buksan niyo itong pinto! Pakiusap po! Magbabayad naman po ako ng renta sa susunod na araw. Hihintay ko lang po yung sweldo ko. Mang Kanor! Mang Kanor! Shit. Hindi niya talaga binubusan ng pinto. Saan na ba ako pupunta ngayon? Ano ba naman yan? Bakit nagkasabay-sabay pa ito? Sandali. Mabuti pa. Makiusap ako kay Chang. Makikituloy muna ako sa kanya. Pagtitiisan ko na lang ang magaspang na pag-uugali ni Chang. Dahil hindi na nakumbinsi ni guard ang may-ari ng boarding house na tinutuluyan niya, wala itong nagawa kundi pumunta at makiusap sa tiyahing ito upang makituloy muna. Magaspang ang ugali, sugarol, bungangera ang tiyahin niya, bagay na inaayawan niya, kaya mas pinili niyang magupahan noon. Pero dahil nagipit at kinakailangan niyang magpadala sa kanyang inang na may sakit, na hindi niya nababayaran ang buwanang upa niya, kaya ngayon nasa harapan siya ng kanyang tiyahin. Makikituloy ka ikamo sa bahay.
Opo sana, Chang, kahit ilang buwan lang po. Gipit lang po talaga ako ngayon eh. May sakit po kasi si nanay sa probinsya. Hoy, sus! Tama na yan. Hoy, basta Gardo ha. Papayagan kitang makituloy rito. Pero ayoko ng pakialamero ka. Opo, may trabaho naman po ako eh. Kaya hindi naman po ako maglalagay rito. Abay mabuti. Para naman makapag-ambag ka kahit papano, hindi ba? Morning, darling. Aling nga ako sa maganda kong asawa. Narito ka na pala. Kanina pa kita inihintay. Saan ka na naman ba galing? Eh, sinundo ko si Mayor eh. Mayor, pasok ko kayo. Nako, Mayor! Magandang umaga po. Ano ka ba naman, Adong? Hindi mo malang sinabi na dadalaw pala si Mayor ngayon. Hindi pa naman ako nakapaglinis ng bahay. Ayos lamang yun, darling. Tuloy po kayo. Hindi naman ang kalinisan ng bahay niyo ang ipinunta ko. Ay, nako. Mayor. Oh, Mayor, dito na po tayo sa silid. Hali po kayo dito. Chang, anong gagawin ni Mayor Villafuente dito? Hoy, Gato. Huwag kang pala tanong. Kung gusto mong patuloyin kita rito sa bahay, matuto kang huwag magtanong. Pero Chang, Tumahimik ka na. Sinabi na huwag ka na magtanong eh. Dalhin mo na yung mga gamit mo sa bodega. Doon ka tutuloy. Total malaki naman yun. Linisin mo na nga lang. sige ho. Pagkatapos mo palang maglinis doon sa bodega, abay magluto ka na ng tanghalian. Dahil lang tiyong adong mo, kakain niya ng pananghalian niya. At ako, aalis na muna ako. Pupunta ako ng sugalan. Hindi po kayo magtitinda sa palengke? Abay hindi. Tumigil na ako sa pagtitinda sa palengke. Medyo umaasenso na kasi kami ng tiyong adong mo. O kaya sige na ha, diyan ka na, yung mga billing ko. Hindi na lamang kumibo si guard, tinanaw ang kanyang tiyahin paglabas ng gate. Samantala, muling bumalik ng tingin niya sa kwartong pinasukan ni Adong at ng mayor. Nagtataka man, ipinagkibit balikat na lamang ni guard ang mga pangyayari. Pagkatapos niyang maglinis, pumunta siya sa kusina upang maganda ng pananghalian. Pero bago pa man siya makapasok, sakto namang lalabas ang mayor, halatang pagod at pawisan na rin. Oh, ang sarap sa pakiramdam. Grabe, nakakapanglambot. Oh, Mayor, sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi kayo lugi sa ipinatikim ko sa inyo. O, paano ato? Sa susunod uli ha. Heto nga pala. Buena mano mo. Ang laki naman ito, Mayor. Mukhang kikinang na naman ang mga mata ni Dayang nito mamaya. May kasunod ba yan? Paano? Alis na ako. Sige, Mayor. Hasta la vista. Adios. Oh, sarap-sarap. Teka, bakit inabutan ng pera ni Mayor si Mang Atong? Bakit parang pagod na pagod siya? Anong meron sa silid na nilabasan niya? Nakapagtataka naman ng pamilya ng tiyahin ko. Mayor pa talaga ng bayang ito ang tumadayo? Hoy! Ikaw! Sino ka nga uli? Mang Atong, pamangkin po ako ni Tia Dayang. Nakapunta na po ako rito ng ilang beses. Oh, tama. Ikaw nga yung probinsyanong pamangkin na delivery rider, di ba? Opo, ako nga po. Bakit narito ka? Nakiusap po ako kay Chang na kung pwede po, makituloy ako rito. Tumuho ka. Kumuha pa ng palamunin itong si Dayang. Panyemas naman no. Magiging kahati ka pa namin sa konsumo. May trabaho naman po ako. Hindi naman po ako magiging pabigat. Madapat lang. Dahil hindi ako papayag
na magpalamon ako sa iyong gago ka. Sama naman ng ugali nito. Kung hindi lang ako nakikisama, ang sarap begwasan eh. Bakit ganyan ka makatingin? Ano, may angal ka? Wala po. Siguro naman sinabayan ka na ng tiyahin mo. Pagsapit ng tanghali, dapat may pagkain na sa hapag. Opo, nasabi niyo na po sa akin. Tsaka magluluto na po ako. Bilisan mo ang kilos! Nyeta! Laki ng katawan mong kupad mong kumilos. Dinaig mo pa ang pagong. Pagong rapido! Opo, bibilisan ko na ho. Mukhang masusubuan ang pasensya ko rito no, sa damuhong to ah. Ano bang nagustuhan ni Chang Dayang sa lalaking to? Bundat ang muka, adik pa. Ang bait ni Teopoldo, tapos ipagpapalit niya lang sa bakulaw na lalaking to. Matapos magluto ni Guard, kaagad niyang tinawag ang asawa o madaling sabihing kabit ng kanyang tiyahin. Kaagad din itong kumain at halos maubos ang niluto niya. Pagkatapos, kaagad itong pumasok sa silid nito. Sakto namang nagliligpit siya nang dumating si Dayang at mukhang mainit ang ulo nito. Gado! Oh, nasan si Adong? Pumasok po sa silid ninyo. Katatapos niya lang din pong kumain. Ay, leche talaga oo. Natalo na naman ako sa sugal. Kung kailangan ko ng pera. Teka, umalis na ba si Mayor? Kanina pa po. Mabuti naman. Okay, sige na. Pupuntahan ko lang si Adong. Chang, pwede po ba magtanong? Tungkol saan? Ano pong ginagawa ni Mayor dito sa bahay niyo? Ano pong ginagawa niya sa silid na pinasukan niya kanina? Aba, Gardo! Nakalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin kanina? Ang sabi ko sa'yo, huwag kang mangingialam. At ito rin ang isa sa tatandaan mo. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang papasok sa silid na yan. Naintindihan mo? Chang, bakit naman po ipagpapalit mo si Chupoldo sa mukhang adik na yun? Hoy! Alin ba sa sinabi kong hindi makialam at hindi mo naiintindihan, Gardo? Kung gusto mong manirahan dito sa akin, aba sumunod ka sa lahat ng sinasabi ko sa'yo. Sige ho. Mabuti, dahil ayoko ng pakialamero. Kung hindi lang kita pamangkin ako, noong ka kitang patitirahin dito sa bahay ko. Pasensya na po, Chang. Hayaan niyo po kapag nakaipon ako. Makakahanap ka agad ako ng maupahan. Ay, puro na naman kuda. O sige na. Iligpit mo na yung pinagkainan ni Adong. At magluto ka ulit dahil ako naman ang kakain. Ayoko ng ulam na yan. Sige ho. Adong! Adong! Hoy! Hoy! Gumising ka dyan. Kailangan ko ng pera. Talo ako sa sugal, hoy! Adong! Napahinga na lamang ng malalim si Guard bago pinagmasdan ang kalat sa mesang kaninang pinagkainan ni Atong. Alam ni Guard na may kapangitan talaga ang ugali ng kanyang tiyahin. Iba-iba sa ugali ng kanyang nanay na mabait. Inumpisa ni Guard ang pagliligpit at paghahanda ng pagkain para sa kanyang tiyahin. Kinagabihan, hindi makatulog si Guard, lalo na nang may marinig siyang pagbukas ng pinto mula sa silid ng kanyang tiyahin. Nakita niya si Adong pumasok sa ipinagbabawal na silid ng kanyang tiyahin. Ang ganda-ganda mo talaga. Kahit pinagsawaan ka na ni Mayor kanina, mukhang sariwa-sariwa ka pa rin. Ang ganda-ganda mo talaga. Bungal ka lang. Ang sarap pakinggan eh. Gusto ko sana tanggalin ang busal mo sa bibig mo pero huwag na lang. Mas masarap pakinggan ang nagpupumiglas ka lang. Ang sarap kapag ganyan ka.
Ang ganda mo talaga. Hindi ka nakakasawa. Nakakaakit ang ganda mo. Sandali lang ha. Tuturukan kita ng sedatives. Para huwag ka nang gumaling at manatili ka lang na paralisado. Ayan na. Naturukan na uli kita. Ngayon, pagsasawaan ko ang maganda mong katawan. Pero bago yan, kukunan ko muna ng video ang katawan mo, ha? Para maipadala ko sa mga bago nating parokyano. Ang ganda mo talaga. Kinis-kinis mo. Ang kurbado ang katawan mo. Nakakakikilot. Nakakapang akit. Sandali lang ha. Magubad ako ng pantalon. Hindi ko na kayo pigilan ng sarili ko. Ako naman magpapakasarap sa'yo. Halos 2 oras na natili si Adong sa naturang silid. Bagay na lalong nagpalaki ng pagdududa ni Guard. Balak niya sanang alamin kung ano ang meron sa silid na yun. Pero nakita niyang lumabas si Dayang sa silid nito. Kaya naudlot ang binabalak ni Guard. Kinabukasan, may pasok sa trabaho si Guard. Pagkatanggap niya ng booking ng order, kaagad siyang nagtungo sa food chain upang i-pick up ang order niya. Lihim ang sayang nararamdaman ni Guard sa isiping makikita niya si Alona. Pero nalungkot siya nang iba ang dating niyang nasa counter. Kuya, ito na po yung order para sa order number 100234. Pakicheck na lang po. Salamat. Nasaan nga pala si Alona? Day off ba siya? Ay, si Kuya. Hindi lang ikaw ang unang naghanap sa kanya. Iba na talaga ang maganda. Ang dami naghahanap. Kung gano'n, nasaan siya? Bakit wala siya ngayon? Inulit mo na ang tanong. Hindi mo rin naman ako sinagot eh. Sorry ha. Hindi pa po kasi makakapasok kasi nadisgrasya po siya nung isang araw. Nahulugan ng bakal sa binti eh. Diyos ko, nasaan siya ngayon? Saang ospital? Sa may public hospital pero wala na po siya doon. Hindi ko na rin alam kung nasaan na siya. Kinuha na ba ng kamag-anak niya? Iyan po ang hindi ko alam. Sige, Kuya ha. Kailangan ko na po bumalik sa kaha ko eh. Baka kasi mapagalitan ako ni manager. Sige, salamat God, hindi ko alam na may masamang nangyari kay Alona. Kaya pala hindi ko siya nakikita nung isang araw. Kung ganun, nasaan siya ngayon? Sana naman, nasa mabuti siyang kalagayan. Labis ang pag-aalala ni Guard para sa babaeng kanyang hinahangaan, si Alona. Buong araw na okupado ang kanyang isipan dahil sa nalaman niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, kaagad siyang umuwi ng bahay ng kanyang tiyahin. Nasa gate pa lamang siya, nakita niya na ang mga nakaparadang mamahaling motorsiklo. Pagkapasok niya sa kabahayan, nakita niya ang isang bundat na matandang inchik. Papasok sa loob ng kwartong pinasukan din noon ni Mayor. Ay nako, Anong. Akala mo kumuha. Kinis babae, parang fair. Very nice ang Alexa Tadebdeb. Panalo. Hindi ako lucky sa pinayit ko sa'yo. Sulit to the max. Huwag kaiyak dyan, ha? Ako pahala sa'yo. Palilikayahin kita, promise. Pahalik ka dito sa leeg. Katakal na talaga. Palang Diyos. Kanda.
Huwag ka na iyak-iyak dyan, ha? Wala naman makalilinig sa'yo, ha? May bosalya pepek mo. Nako! Ay, gusto ko pa naman sana halikan ka sa lips. Kaso, wag na lang muna. Baka maksikaw ka pa eh. Pala pa yan sa kikakawin. Tumikil ka na. Sabi na, umpisa ko na, ha? Huwag ka na makliklamo, ha? Chinese style lang to kakawin ko, kaya na masasalapan ka din. Palang, Chuliso, kanta-kanta mo. Magpakasawa ko sa'yo hanggang wala ko lakas. Konto-konto, sali-saliwa. Palalo piya saliwa. Hindi talaga ko loke. Bango-bango. Pala Chinese kaliak yung... Gaano lapat liak mo? Bango-bango. Labis ang pagtataka ni Guard dahil sa mga ikinikilos ni Adong at sa mga maimpluwensyang taong pumupunta sa bahay ng kanyang tiyahin. Dumiretso sa kwartong yun. Maya-maya pa'y lumabas na ang bundat na matandang Chinese. Laking pagtataka ni Guard nang makita itong kasalukuyang nag-aayos ng polo shirt nito. Pawisan rin ito at tila galing sa mahabang lakaran. Atong, alito ake payat, ha? Ako totoo dahil ganda bigay mo sa akin, ha? Uulit pa ba kayo, Mr. Ching? Ako ulit sa susunod na araw, ha? Kailangan ko muna palipasin dito. Baka sa akin asawa makhalata na sa akin, ha? Mahilap na. Away kami. Areglado, Mr. Ching. Walang problema sa akin. Isang tawag nyo lang, ihanda ko na ang bibingka ninyo. Ako believe sa'yo, Adong, ha? Saan mo nakuha yun, ha? Taig pa artista, kanda kinis, ha? Kanda-kanda talaga. Ano kayang pinag-uusapan nila? Hindi naman ako makalapit dahil naririyan si Chang sa may salas. Ito aking bono sa'yo, Adong, ha? Kulipot ako, pero dahil nasa lapan talaga ako pepe kay Olipela, ha? Hulog kayo ng langit, Mr. Ching. Maraming salamat dito sa panibagong kusyeng na bigay ninyo. Ako alis na, ha? Kailangan ko na makauwi bago pa ako sogoli ni Mrs. Sige, Mr. Ching. Ingat ho kayo. Siya ni Hao Shi, Chiadong. Kung kailan naman malapit na sa akin tong bundat na Chinese na to. Saka pa nagsalita ng Mandarin. O ikaw, halika nga dito. Bakit po? Ibili mo nga ako ng sigarilyo. Yung pinakamahal, yung branded, sa tindahan. Sige ho. Bakit ganyan ka naman kung makatingin? Wala naman ho, Mang Adong. Hoy, bakit ba Mang Adong ang tawag mo sa kinakasama ko, ha, Gado? Tawagin mong Chong. Sige po, Chong Adong. Wala akong pakialam kahit anong itawag mo sa akin. Total, hindi naman kita pamangkin. Bilisan mo na ga. Gustong-gusto ko na mag-iusi. Hoy, Gado, ibili mo na rin ako ng alak, ha? Iinom kami ng Chong Adong mo. Yung malakas ang sipa. Sige po. Maganda yung naisip mo, darling. Makakapaglabing-labing na naman tayo. At saka matutuwa ka dahil may pera na naman tayo ngayon. Ko, yan talaga ang gusto ko sa iyo. Napakagaling mo pagdating sa pera. Dahil dyan, makapal yung pera, malaking buka. Gusto mo yun, darling?
Nandidiring tiningnan ni guard ang kanyang tiyahin na nakalingki sa mukhang adik na si Adong. Namumula ang mga mata ng lalaki na tila kasisingot pa lamang ng ipinagbabawal na gamot. Ang tiyahin niya naman humihit-hit ng sigarilyo na natitiyak niyang hindi gusto ni Adong dahil panay ang tabig nito ng kamay ni Dayang. Pagkaalis ni guard, nag-usap sina Adong at Dayang tungkol sa pera. Oh, ilan ang kinita mo ngayon? 50 mil. Ang laki, di ba? May bonus pa ito. Ang laki nga, Adong! Yayaman na tayo! Ang sarap pala ng ganitong negosyo. Abay, kung alam ko lang, di nun pa natin to ginawa. Ikaw naman kasi, wala kang bilib sa akin. Teka, kinunan ko nga pala sila ng video. Pwede natin itong pagkakitaan. Ay, talaga ba? Paano naman? Ano pa? Di ibebenta ko sa mga manyak na foreigner. Tsak na pagpepiyasa nito. Limpak-limpak na salapi ito, Dayang. Di kung ganon, kailangan natin ng maraming supply ng sedative na yan. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dyan. Marami akong koneksyon sa mga atik. At ikaw, asikasuin mo yung pamangkin mo. Hindi maganda ang kutob ko dyan. Mukhang mananakmalya. Aba, nako. Subukan niya lang suwagin tayo. Sa lansangan siya pupulutin. Yan ang gusto ko sa'yo. Kahit ka mag-anak mo, hindi mo hinahayaang salingin ka. Kapag pera na ang usapan, Adong, abay wala nang kamag-anak sa akin. Yan ang nagugusto ko. Ikaw talaga? Kaya nga mas na mas tayo. Ay, nako, sinabi Pareho mo pa. tayong mukhang pera. Napuno ng tawanan at halakakan ang buong kabahayan. Pagbalik ni guard sa bahay ng kanyang tiyahin, kaagad niyang ibinigay sa mga ito ang kanilang mga pinamili. At katulad ng dati, muling pumasok si Adong sa ipinagbabawal na silid. Lalong lumaki ang pagdududa ni guard sa mga ikinikilos ng asawa ng kanyang tiyahing adik. Kinabukasan, nabigla si guard nang makita si Mayor nakalalabas lang uli sa kwartong ipinagbabawal na buksan. At katulad ng dati, kitang-kita ang pagod na mukha nito. Kaya hindi na nakatiis pa si guard, nilapitan niya na si Dayang. Tiyang Dayang, Ano na naman, Gado? Aga-aga? bakit po galing na naman dito si Mayor Villapuente? Ano bang rason? Bakit palagi siyang nandito sa bahay niyo? Ano ka ba naman, Gado? Di ba sinabi ko na sa'yo? Huwag kang palatanong o tingnan mo. Umuubo ka ba dyan? Malikabok po kasi. Maglinis ka kasi! Tiyang, nagtataka lang ho ako. Masama po bang magtanong? Abay, oo. Masama. Dahil ang kulit-kulit mo na. Hindi ka ba marunong makaintindi, ha? Ikaw, kapag hindi ka tumigil, palalayasin kita dito sa bahay ko. Tiyang naman, wala naman po ako masamang intensyon. Gusto ko lang naman po na malaman kung anong ginagawa dito. Wala na nga sabing maraming tanong. Pwede ba? Kung wala kang trabaho, di maglinis ka ng buong bahay para hindi maalikabok. Kung may trabaho ka naman, ay umalis ka na. Masakit na ang ulo ko, Gardo. Ayoko na nang kinukulit ako. Kita ni guard ang pagkairita ni Dayang, kaya naman wala nang nagawa kundi ang umalis saglit. Pero nilamon na talaga siya ng pagdududa kung ano ang ginagawa ni Mayor sa bahay ng kanyang tiyahin. Gayong isang ordinaryong tao lang naman ang tiyahin na nakatira pa sa isang squatter area. Kaya naman nakapagtatakang binibisita ito ng isang politikong katulad ni Bang tiisin ang pagdududa kong ito. Alamin ko kung ano ba talaga ang dahilan ko bakit pinagbabawalan nila akong pumasok sa silid na yan.
Hello, Mr. Ching. Oh, asigo. Ariglado. Ayun, lumabas na ang adik na si Mang Atong. Lalapit ako sa pinto ng kwarto. Bubuksan ko ito para malaman ko kung ano talagang nasa loob niyan. Eto ang doorknob. Susubukan kong buksan. Sana lang hindi nakalak. Bumukas. Ayos. Mabuti na lang nakalimutang isara ni Mang Atong. Ngayon, papasok ako sa loob. Oh, Mr. Ching. Huwag po kayong mag-alala. Sa inyo po siya buong gabi. May kausap pa rin siya sa cellphone niya. Sasamantaling ko pagkakataong ito. Narito na ako sa loob. At ano? Diyos ko. May isang babae sa kama. Parang walang malay. Teka. Kilala ko ang babaeng yan. Si Alona. Bakit siya nandito? Anong ginagawa mo dito? Mang Atong, Anong ginagawa mo dito? Gago ka! bakit po nandito si Alona? Bakit po siya nakaratay sa kama na yan? Umalis ka dito ngayon din! Ano nangyayari dito? Oh. Gardo! Bakit narito ka sa loob ng kwartong to? Yan din ang tanong ko sa kanya. Kung bakit siya narito. Nalingat lamang ako saglit, pumasok na siya rito. Hindi ba't pinagsabihan mo siya, Dayang? Pinagsabihan ko na siya. Chang, anong ibig sabihin nito? Bakit narito sa silid na ito si Alona? Halika nga muna rito. Sa labas tayo mag-usap. Halika! Chang, ano ba? Sagutin niyo ang tanong ko. Bakit nasa kwarto na yun si Alona? Anak siya ng kaibigan kong nasa ibang bansa. Pinapaalagaan sa amin ang tiyong-adong mo. Kaya narito sa pangangalaga namin. Kung ganun, bakit 2 beses nang pumupunta dito sa silid na yan si Mayor? At yung bundat na Chinese na yun? Eh kasi nga tumutulong si Mayor Fuente sa gastusin ni Alona sa gamot. Scholar niya kasi yan. Si Mr. Chig naman, abay nag-aabot din ng tulong dahil nagtatrabaho sa tindahan niya si Alona. Bakit niyo ko pinagbabawalan na pumasok sa kwarto na yan dati? Ay bakit ba ang dami mong tanong? Malamang pagbabawalan kita dahil lalaki ka at babaeng nasa loob ng silid na yan. Kailan pa dito si Alona, Chang? Eh di nung 1 linggo pa. Kaya pwede ba ha, Gardo? Huwag ka nang magtanong na magtanong. At isa pa ha, huling beses na papasok ka sa kwarto ni Alona. Baka mamaya, malaman pa ng mga magulang niya, eh di magalit pa yun sa akin. Pero Chang... Tahimik! Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Pwede ba? Itiko mo yung bibig mo! Hindi na hinayaan ni Dayang na makapagsalita pa si Guard. Kaagad itong pumasok sa silid kung saan naroroon si Alona. Si Guard naman, hindi kumbinsido sa mga paliwanag ng kanyang tiyahin. Alam niyang may mali sa mga ikinikilos nito at sa mga nangyayari. Sa kabilang dako naman, galit na galit si Adong na hinarap si Dayang. Putragis naman, Dayang. Hindi mo talaga magawang rendahan yung pamangkin mo. Tingnan mo nga ang nangyari. Nakita niya na si Alona dito sa kwarto. Nagsabihan ko na. Titigil na yun. Kilala niya ang babae niyan. Sa tingin mo ba titigil yun? Nakita mo ba yung reaction niya kanina? Hindi na nga sabi. Susunod na yun sa akin. Lalo na't wala siyang ibang mapupuntahan. May sakit pa ang kapatid. O yung si Maricel. Kaya hindi gagawa ng kabalbalan niyang si Gato. Siguraduhin mo lang, Dayang. Siguraduhin mo lang. Ayoko maging bato ang perang tinatamasa natin ngayon dahil sa babaeng yan. Adong, huwag ka na mag-alala. Sabi ko naman, diba, akong bahala kay Gado. Eh bakit kasi pinatuloy mo pa yan dito? Busy talaga. Hayaan mo na. Ako na nga ang bahala. Walang magagawa yan. Dapat lang. Dahil kahit pamangkin mo yan, hindi ko yan sasantuhin. Nang mga sandaling yun, galit na galit si Adong
habang pilit naman itong pinapakalma ni Dayang. Samantalang si guard naman, hindi hinayaan ni Dayang na muling makalapit pa sa kwartong kinaroroonan ni Alona. Sumapit ang gabi. Lihim na nagmasid si Gardo sa isang silid. Kita sa gawin niya ang salas. Mga 8:00 ng gabi, may dumating na 3 lalaking kausap ng adik na si Adong. Maya-maya pa'y pumasok ang mga ito sa silid ni Alona. Sige na, pagsawaan nyo na. Tulog na tulog yan eh. Dahil tinurukan namin ng pampatulog. Malayang-malaya nyong magagawa ang lahat ng nais nyo. Basta ang bayad nyo, ibigay nyo kagad sa akin, ha? Dagdag bayad na rin kapag kinunan nyo ng video ang, alam nyo na, ang happy-happy nyo. Ayun na, lumabas na ang 3 lalaki mula sa kwarto ni Alona. Bakit ang tagal nila sa loob? Anong ginagawa nila? Maraming salamat dito. Salamat talaga. Bakit may inabot na pera kay Mang Adong? Anong dahilan? At nagbibigay sila ng pera sa adik na yun. Ngayon, umalis na sila. Lalapitan ko siya. Dayang! Darling! Gising ka pa ba? Mang Adong, sandali lang ho. Oh, ikaw pala, guard. Bakit gising ka pa? Anong kailangan mo? Sino yung 3 lalaki na yun? At anong ginagawa nila sa kwarto ni Alona? Bakit ang tagal nila sa loob? Mga yun, doktor yun, tsaka nurse. Tiningnan ang lagay ni Alona. Doktor tsaka nurses? Oo, bakit? Bakit inabutan kayo ng pera? Hindi ba dapat kayo nag-aabot ng pera sa kanila? Bakit ba ang dami mong tanong, ha? Mas marunong ka pa sa akin? Nakakapagduda lang ho kasi ang sinasabi niyong doktor at nurse yun. Pero ang tagal nila sa loob ng kwarto. Tapos, inabutan ka pa ng pera. Alam mo ikaw, nagtitimpi lamang ako sa'yo sa pagiging pakialamero mo, ha? Pasalamat ka. Medyo ginagalang ko ang tiyan mo. Dahil kung hindi, matagal ng basag yung mukha mo. Ungas ka. Subukan niyo lang. Pinagbabantaan mo ako, ha? Kakantayin mo talaga ako! Kapag napatunayan ko na may mali kayong ginagawa, kakantiin talaga kita. Abot! Matapang ka bata ka, ha? Pero ito ang tatandaan mo. Wala kang binatbat sa akin. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kapag hindi ka tumigil, ako mismo ang magpapalaya sa'yo. Talaga? Oh! Hindi ako mangingiming palayasin ka. At yung tiyan mo, wala yung magagawa. Dahil ako ang inaasahan yan. Hindi na yan babalik sa tiyong poldo mo. Kaya takot din bumalik sa pusali yung tiyan mo. Hayop ka! Pag hindi ka tumigil, ipakikita ko talaga sa'yo ang sungay ko. Kaya kung ako sa'yo, Utoy, manahimik ka na lang. Huwag ka nang mangingialam. Dahil pag ako napuno sa'yo, ha? Sa kangkungan ka talaga pupulutin. Tumabi ka nga dyan, dinti ka. Haharang-harang ka sa daraan ako. Mapatunayan ko lang na talaga may ginagawa ka, Mang Adong. Hihimas ka talaga. Dahil sa labis na pagdududa, hindi magawang mapakali ni Gardo, lalo na sa mga kakaibang kilos ng kanyang tiyahin at ng kinakasama nitong si Adong. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang pumunta sa dating pinagtatrabahuhan ni Alona at doon ay nagtanong-tanong hinggil sa babae. May itatanong lang sana ako sa'yo, Becca. Sure. Tuloy.
Magkatabi ba tayo sa upuan? Saan mo ba ako kakausapin, Kuya? Tungkol saan? Tungkol kay Alona. Si Alona? Oo. Sabi kasi ng ibang crew, ikaw daw yung mismong kaklose niya dito. Oo. Medyo nagkakausap nga kami ni Alona. Mabuti kung ganun. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung may alam ka tungkol sa family background niya. Kung taga-saan talaga siya. Mga ganun. Ang pagkakaalam ko taga parting Bisaya siya. Pero hindi ko sure ang eksaktong lugar kung saan. May mga magulang ba siya na nasa ibang bansa? Ibang bansa? Oo. Naku, Kuya. Hindi ko sure. Parang wala namang Kuya. Sigurado ka? Oo. Kaya nga nagpapakahirap siya magtrabaho kasi wala naman ibang sumusuporta sa kanya. Diyos ko, kung ganun, posibleng nagsisinungaling si Chadayang. Bakit, Kuya? May alam ka ba kung nasaan ngayon si Alona? Sinusubukan ko kasi siyang kontakin. Para di ko malaman, wala kasing sinasagot Salamat sa oras mo, Becca. Walang anuman, basta ikaw, Kuya. Anytime, anywhere. Sige. Kailangan ko na umuwi. Salamat uli, No problem. Gusto mo, daan ka ulit dito next time, Libre kita. Coke float. Kahit wag na. Salamat na lang. Matino ko. Ang pogi niya talaga. Kaya lang kala ko liligawan na ako. Naguguluhang umalis sa fast food chain si Guard. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin. Pero sa totoo lang ng mga sandaling yun, ay masama pa ang mga naiisip niya tungkol sa kanyang tiyahin at sa kinakasama nitong adik. Ilang sandaling nakatulala na lamang si Guard sa harapan ng kanyang motor bago nagpa siyang pumunta sa sinasabi ng tindahan ni Mr. Ching. Nasabi ng tiyahing pinagtatrabuhan din daw ito noon ni Alona. Samantala, sa bahay naman ni Dayang, naroroong muli si Mayor Villafuente. Ang sarap nito. Nakakahay. Ikaw naman. Hititin mo. Sabi ng hititin mo Oo nga pala. May busal yung bibig mo. Huwag ka mag-alala. Paliligayahin uli kita ngayong araw. Pero mas masaya to kapag marami. Adong? Bakit po, Mayor? Kunan mo kami ng video nitong si Alona. Gusto kasi may remembrance bago ako matulog sa gabi. Areglado, Mayor. Huwag ka namang pumilit pang sumigaw. Walang makaririnig sa'yo at may busal yung bibig mo. Siya nga pala. Adong, marami bang gamot ito? Marami pong supply ang ibinigay mo, Mayor. Siguraduhin mo na hindi nagkagaling ang babaeng ito. Dapat nakaratay lang siya sa kama para magawa namin ang lahat ng gusto namin sa kanya. Huwag ka mag-alala, Mayor. Kami na ni Dayang ang bahala sa kanya. Ang ganda talaga ng katawan mo, Alona. Hindi ako magsasawa sa'yo. Kahit araw-arawin kita, ayos lang sa akin. Nakakaakit ka talaga. Para kang isang Diyosa na bumaba mula sa kaharian ng mga engkanto. Pwesto na kayo, Mayor. Sisimulan ko na po ang pagkuha ng video sa inyo.
Sige, umpisa na natin. At hindi na rin ako mapagpigil. Ayos ito. Tiba-tiba na naman ako nito kapag naibenta ko ito sa mga illegal site. Walang kaalam-alam si Mr. Ching at Mayor na pinagkikitaan namin sila ng triple. Walang awang ginahasa ni Mayor si Alona. Walang magawa ang dalaga dahil hindi nito maigalaw ang katawan dahil sa mga gamot na itinurok dito ni Adong.